Sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, may dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo simula bukas. 10 sentimo ang madaragdag sa kada litro ng gasolina at ang diesel may rollback na 10 sentimo kada litro. Wala namang paggalaw sa presyo ng kerosene at base sa pagsusuri ng GMA Integrated News, naglalaro sa 52 hanggang 66 pesos ang kada litro ng diesel sa Metro Manila. Nasa 56 hanggang 79 pesos naman ang gasolina. Umabot po sa danger level ang heat index o damang init sa ilang lugar ngayong araw at nitong weekend. Ayon sa Pag-asa, sa tindi ng init, posible makaranas ng heat cramps, heat exhaustion at maging heat stroke. Saksi, si Katrina Song. Libreng pinamimigay ang pakwan sa ilang barangay sa Benguet, Abra. Mangantayo na nasamit, kaburburas. Pwedeng mag-uwi, basta't ang kondisyon, maingat na iwan ng mga buto ng pakwan para maitanim ng mga magsasaka. Ayon sa DOH at mga eksperto, mainam na kainin ang pakwan ngayong tag-init para ma-hydrate ang katawan maliban pa sa ibang benepisyo. Sa Makilala, Cotabato, pampawi sa nararamdamang alinsangan ng ilang residente ang paliligo sa ilog. Masayang nagtampisaw doon ang mga bata. Ganoon din ang mga nagtungo sa Tupad River sa Liliw, Laguna. Tila therapy sa likod ang malakas na agos ng tubig. Kanya-kanyang hanap ng pampawi ng init sa katawan sa gitna pa rin ng umiiral na El Nino at ngayon paghina ng amihan. Itong weekend nga, umabot sa danger level ang heat index o damang init sa Virac, Catanduanes. 47 degrees Celsius ang naitala noong Sabado at 44 degrees Celsius kahapon. 42 degrees Celsius naman ngayong araw sa Bacnotan, La Union. Ang ganyang heat index nasa danger level. Ayon sa Pag-asa, posibleng makaranas ng heat cramps at heat exhaustion at maaari ring magka-heat stroke. Hindi pa opisyal na idineklara ang pagsisimula ng tag-init. Easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin galing sa Pacific Ocean ang umiihip sa halos buong bansa, kaya asahang magpapatuloy ang mainit na panahon. Pero sabi ng Pag-asa, posibleng magparamdam ulit ang amihan mula Miyerkules. Sa gitna niyan, patuloy ang perwisyo ng El Nino sa agrikultura, gaya na lang ng pagkatuyo ng mga tanim ng mais sa Pidig, Ilocos Norte. Ipinapakain na lang ang mga ito sa mga alagang hayop para kahit papaano'y mapakinabangan. Said na raw ang mga deep well at iba pang pinagkukunan ng patubig, kaya humihingi ng tulong sa gobyerno ang mga residente. Sa Bulalakaw naman, na unang bayan sa Oriental Mindoro na nagdeklara ng state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Anihan na dapat ngayon ng melon. Pero ni 1 kilo, walang nakuha ang mga magsasaka. Hindi lumaki ang mga bunga at natuyo na rin ang mga irigasyon dahil hindi pa umuulan doon simula noong Disyembre. Ayon sa Agriculture Department, umabot na sa 1.75 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura ng bansa. Ginagamit ng analogy ng Pag-asa lagi is yung plancha. So, January and February, nakasaksak po yung plancha. So, yung by March, itong buwan na to, tinanggal na sa saksakan yung plancha, pero nandun pa yung init. So, nagdidwindle na, nagwi-weekend na, tapos by June, there's a 55% chance of La Nina, pero hindi pa rin po mag-uulan. So, kaya hindi po tayo pwede maging complacent. Kasabay niyan ay ang pagbabantay sa supply ng tubig gaya rito sa Metro Manila. Just in case magkaroon po ng pagkukulang ng supply sa mga dam, meron pong deep wells na naka-standby. If I'm not mistaken, 137 po yan na nakakalat sa buong Metro Manila at saka po dun sa Rizal areas. Para sa GMA Integrated News, ako si Katrina Son, ang inyong saksi. Pirmado na ang kasunduan para sa rehabilitasyon at modernisasyon ng Ninoy Aquino International Airport. Prioridad daw na magte-take over na consortium ang pagsasaayos sa mga pasilidad sa paliparan. Saksi si Joseph Moro.
Ilang beses na ring napasama sa listahan ng mga worst airport ang pangunahing paliparan ng bansa. Kaliwat kanan nga ang kinaharap na problema ng NAIA mula sa brownout, palyadong aircon hanggang sa mga pesteng surot at daga. Pero asahan na raw ang mga pagbabago. Sa Public-Private Partnership Agreement ng Department of Transportation at ng nanalong concessionaire na San Miguel Corporation at SAP and Company Consortium, I urge the San Miguel Corporation and Company Consortium to fulfill its commitments to this PPP project. This undertaking is not just about revenues. That will be remitted to Treasury alone, but resources invested in the airport, and in many ways, it is an investment in our future. Within 6 months from September 2024, we aim to elevate your airport experience. nakuha ng San Miguel ang kontrata matapos itong mag-offer ng 82% na revenue share sa gobyerno. The government is expected to generate 900 billion pesos in revenues from this deal over the 15-year concession period extendable by another 10 years. This means that the government is guaranteed a healthy income stream. Sa ilalim ng kasunduan, ang pribadong concessionaire na ang magpapatakbo sa NAIA na bubuhusan ng mahigit 170 billion pesos para sa rehabilitasyon at modernisasyon. Uunahin daw ng consortium pag-take over nila ang pagkukumpuni sa mga electrical system, generator, air conditioning at pasilidad ng airport. Sa Setyembre ngayong taon, magte-take over ang consortium sa operasyon ng Ninoy Aquino International Airport at ayon sa consortium, hindi na kailangang palitan ang pangalan ng airport. Huwag na natin pakialaman yung mga pangalan na yan kasi politika na yan, marami na magagalit dyan. Ang askasuin lang natin yung pagre-repair, pagre-rehab para mawala yung mga nirereklamo ng tao. Kabilang sa mga inaasahang pagbabago ang dagdag na terminal sa loob ng 3 taon na kaya maglaman ng 35 million ng mga pasahero, walkulator o access road sa pagitan ng Terminal 1 at 2 at mga car park building sa 3 terminal. Para iwas traffic naman, gagawa ng 3 lane na bypass road mula sa Skyway sa Magallanes, diretso sa NAIA Terminal 3 na inaasahang matatapos sa March 2025. May bago ring OFW lounge na may libreng snacks. I-modernize ang mga x-ray machine at gagamit ng QR code sa pag-check-in, pati visual docking system. Itataas din kalaunan ng kasalukuyang 550 pesos na passenger terminal fee na isusunod daw sa rate na itinakda ng Asian Development Bank. Oras na mag-take over ang consortium, magiging regulator ang Manila International Airport Authority o MIA. The whole operations will be for the responsibility of the operator. Yung airport police for one, becomes the responsibility of MIA. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Pinagpapaliwanag ng Department of Education ang public school teacher na nag-viral dahil sa paninermon sa kanyang mga estudyante habang naka-livestream. Saksi, si Ian Cruz. Viral ang video ng isang guro na may pinapagalitan dahil hindi umano siya iginagalang ng mga estudyante. Hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa lamang nararating sa buhay. Di na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Base sa screen grab, live streamed ito pagamat naka-private na ang account ng nag-live. Pero nai-record ito ng ibang netizen kaya tuluyang kumalat. Ang kakapal ng mga mukha nyo! Galing squatter ng mararating sa buhay. Hindi pa malinaw kung paanong di siya iginagalang pero iniimbestigahan na ang video ng Department of Education o DepEd. Natukoy na nito ang nasa live bilang isang public high school teacher. Yan yung i-establish natin. If it was it during school hour? Was it during the conduct of a class na nangyari yan at naka-live siya? So yan yung i-ascertain natin, kaya tayo magkakaroon ng investigation. Apparently, nasa harap siya ng klase based on the audio dun sa video natin. Ang tanong ng marami, bakit nagalit ang guro sa kanyang estudyante? Parang meron yatang nabanggit yung certain group of mag-aaral or students about personal issue about the teacher. So parang she was disappointed na may or frustrated na may ganung remark siyang narinig from one or two of the learners kaya ganun yung kanyang galit.
Ayon sa Department of Education, kinausap na ng kanyang principal at Schools Division Superintendent ang nasabing guro. Inisyohan na rin siya ng show cause order ng kanilang regional director para magpaliwanag ukol sa nangyari sa loob ng 72 oras. Titiyakin ding mabibigyan ng psychosocial intervention ang mga estudyante na nakarinig ng masasakit na salita. Ayon sa ACT Teachers Party List, hindi tama na nagbitaw ng mga salitang may diskriminasyon ang nasabing guro. Taga Metro Manila raw ang guro at kinakausap na rin ng mayor na nakakasakop sa kanya. Pupuntahan daw ito ng ACT-NCR Union para malaman kung may kailangan siyang tulong. Stress ba siya or depressed ba siya? Kaya lang, ang problema ko dito, gusto ko rin tanungin, bakit sinocial media niya pa, no? Hindi dapat sinasabi yon ng isang teacher. Kahit na malaki ang problema niya. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Kasabay ng pagdiriwang sa World Recycling Day, inilunsad ang isang proyekto kung saan ang mga pinaglumaang tela mula sa hotel, dire-recycle at ginagawang bag. Saksi si Oscar Oida. Gamit ang ilang pinaglumaang linen ng mga hotel, abala ngayon ang ilang ginang sa Iloilo City sa paglikha ng fashionable na bags. Yan ang Tela Tales na proyekto ng isang hotel chains company. Nauubog na ang creativity ng mga kababaihan, kumikita pa sila at nakatutulong sa kalikasan. We change our linen cyclical. Every 2 to 3 years, we recycle or upcycle the linen into beautiful products. And at the same time, these products are created by communities that we help. Kapartner nila ang isang local bag brand na nagtuturo sa mga kababaihan sa Iloilo at ilan pang ibang piling komunidad sa paggawa ng mga bag. I feel so blessed to be able to share my skills and knowledge to others and also to add quality of life for others. Laking tulong talaga. There's an assurance also because of the brand of Zara One and SM na bibilhin ito as long as it is quality. Formal na inilunsad ang proyekto ngayong World Recycling Day, kung kailan itinampok din ang partners ng hotel chain sa mithing mapababa ang carbon footprint sa kanilang negosyo at ang target na net zero by 2040. Kabilang sa mga hakbang ang pag-recycle sa plastic bottles, mga papel at iba pang waste products at pag-compost ng mga food products. Reaching net zero is not a wish list, but it has to be a reality for us. Highlight din ng event ang Plate for the Planet. Sample ng mga menu nila na ang mga sangkap ay tanim mismo ng hotel. It's a great example for circular economy because the food waste that we gather to compost, right, to become fertilizer is used in the garden. And then from the garden, we harvest the vegetable, the fruits, and the herbs, and it goes back to the plate of our guests. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida ang inyong saksi! Binisita ni Bianca Umali ang boyfriend na si Ruru Madrid sa taping ng Black Rider. Kaya si Ruru, mas ginanahan para magtrabaho at napasayaw sa tuwa. Sabi ni Bianca, malapit lang kasi ang location ng Black Rider sa taping naman ng pinagbibidahang serye niya na Encantadia Chronicles, Sangre. Proud and grateful din si Bianca dahil ang pelikula nila ni superstar Nora Honor na Mananambal ipalalabas sa isang film festival sa Japan. Usap-usapan online ang live stream ni na Julian San Jose at River Cruz kung saan pinuna ang ikinilos ng aktor. Magkasamang nagpaunlak ng panayam ang Julie Ver sa GMA Integrated News para bigyang linaw ito. Saksi si Aubrey Carampel. Inaaral lang namin. Ito ang live stream ni na Julian San Jose at River Cruz noong isang araw. Ini-screen record ito ng netizen at ipinost sa X na may malisyosong atake kay River. Ang naturang post, nagsimula ng chain of negative reactions. Nag-reply din si Julie sa tweet at sinabing below the belt ang pag-atake. Sa isang post sa X, humingi ng sorry si River sa lahat ng na-offend sa kanyang ikinilos.
Playful and happy lang daw talaga siya. Hindi rin daw niya magagawang saktan si Julie. Sabi ni Raver, hyperactive siya bago sumalang sa live stream pagkatapos ng rehearsals ng production number nila para sa All Out Sundays. Lahat naman na nakakilala sa akin, ganun talaga ako. Pero aaminin ko, and gusto ko na rin humingi ng pasensya sa mga medyo nainis kasi extra hyper talaga ako that day. Sabi naman ni Julie, mababa ang energy niya noon dahil bilang leader ng kanilang team, stressed daw siya dahil sa na-encounter nilang technical difficulties sa rehearsals. Kaya raw naging extra kulit si Raver ay para ma-lift ang mood at mapataas ang energy ni Julie. Ang dami kong iniisip tapos ay hindi pa maganda yung pakiramdam ko tapos na-stress talaga ako. Pero kung ano si Rhea, siya po talaga yon. Para malinaw lang din sa lahat na wala pong ganong klaseng, wala pong ganon. Para din sa yung mga nagmamahal sa Juliverse, so para at least klaro din. Narespeto ko rin naman yung mga kanya-kanya nilang opinion, pero ayun, di naman natin maiwasan na talaga may mga tao na mabibilis talaga mag-judge. Diba? Para sa GMA Integrated News, ako si Aubrey Carampel, ang inyong saksi. Mag-enlist na sa military si Taeyong ng NCT 127. Kinumpirma mismo yan ang kanyang label na SM Entertainment. Sa April 15, nakatakda ang enlistment ni Taeyong sa Navy bilang active duty soldier. At ayon sa kanyang agency, walang official event para rito at umaasa sila sa love and support ng fans hanggang sa pagbabalik ng NCT member. All out naman ang energy ng Pinoy fans sa kauna-unang solo concert ng Icon member na si Bobby sa bansa. Ay kay Bobby, masayang-masaya siya na nakabalik siya ng Pilipinas. Salamat, Igan, sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Glavio. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.